So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. O sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ito, most requested topic no, ng mga viewers natin. No? Nagme-message sila. Ano daw ba ang pros and cons, advantages and disadvantages ng half cladding, half concrete? No? Pag sinabing half cladding, whether yan man ay yero ang cladding, plywood or kahoy or mga fiber cement materials o iba pa. Ano ang pros and cons ng ganitong klase ng house construction, no? Di gawin nating balance, no? Magbibigay ako ng 5 pros, magbibigay din ako ng 5 cons. Tapos kayo na ang magtimbang-timbang, no? Kung ano ang magugustuhan nyo, ano ang mas matimbang sa inyo, no? Okay. So, check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ganito yung itsura ng half concrete, half cladding na bahay. Kapag sinabi natin cladding, ibig sabihin, ang framing niya, yan man ay kahoy, yan man ay bakal, yan man ay concrete, yung pinaka-skeleton niya. Tapos, papatungan mo o tatakpan mo ng board o kaya ng sheet. Pag sinabing board, plywood yan, fiber cement, WPC. Pag sinabing sheet, metal o kaya plastic o anumang klase ng board or panel, pantakip, magkabilang side. Ang tawag ng iba, sidings. So ito ang unang-una. Bigyan ko kayo ng unang pros. Number 1, cheap. Makakamura kayo talaga dyan. Dahil nga hindi na ganun kabusisi gawin. Mostly bakal ang framing yan. So madaling itayo, madaling i-build, konti ang labor cost. At mas mura ng dihamak ang material kapag itatapal mo na lang kaysa bubuin mo pa na konkreto o bubuhusan mo pa. So, yan yung number 1. Cheap. No? Makakatipid ka talaga dito. Pangalawa, ang bilis itayo niyan. No? Fast to build. So, hindi ka na maghihintay ng isang taon na siyang normal na duration ng construction sa isang concrete house. No? Mga 8 months to 1 year or mas matagal pa nga kung multi-story. No? Pero dito, sa half concrete, half siding. Actually, hindi na natin pag-uusapan kung half ba. No? Kung multi-story yan, baka 1/3 lang. Or mas ano pa nga, no? Baka 1/8 lang yung concrete. Tapos the rest ay cladding na. No? Mas mabilis itayo ito. Mag-require lang ito ng ilang manpower, mostly welders, no? Para itayo yung structure. And then, finishing, ang bilis na rin. Puro tapal-tapal na lang lahat. No? So, yun yung pangalawa, fast to build. Number 3, lightweight. No? Advantageous ang lightweight na construction, lalo na sa panahon ito na marami ang earthquakes. No? Kasi kapag lightweight, mas lower ang risk na maging deadly, no? Ang failure, no? Yung failure ng structure. No? So, mamili ka. Pag lumindol, ang dadagan sa'yo, konkreto o plywood. Parang ganun yun, no? So, wala kasing masasabi tayo na perfect na structure kapag malakas na malakas yung lindol. No? Pero, dahil nga lightweight siya, mas considered safe siya when it comes to failure ng structure. No? Number 4, matibay ito. No? Kapag properly done, no? When done right, when engineered right, no? Kung mayroong nag-design niya na structural engineer para sa pinaka-framing niya, kung may nag-compute na engineer at ginawang tama ng mga workers mo, sinunod yung plano, matibay ito. No? Kaya may capacity siya na ma-withstand ang earthquake, ang typhoon, malalakas na forces, if done right. Mamaya, balikan natin yung point na yan pag nandun na tayo sa cons. No? And lastly, number 5, no? 5th advantage nito, madali siyang i-rebuild. No? Halimbawa, nagsawa ka na dun sa structure mo. Gusto mong ibahin. O di kalasin mo lang siya. No? Pag kinalas mo na, marireuse mo pa yung majority ng material mo.
O kung gusto mo naman lumipat, no, ibinenta mo yung lote, tapos ililipat mo yung bahay mo sa ibang lote, madali rin lang, no? Mas madali yung, o mas malaki yung chance na ma-reuse mo yung lahat or most of the materials. No? At kung gusto mo mag-expand, madali lang din. No? Welding lang, tapos bolt, tapos tapal-tapal ulit. So, yan ang 5 pros. Punta naman tayo sa 5 cons. No? Ano ang mga negative side ng ganitong klase ng construction methodology? Number 1, yung heat-proofing niya. Pag sinabing yero, di mainit yan. No? So, kung nagtitipid ka talaga, baka alisin mo yun sa budget mo yung insulation. Kasi nga, normally, kaya ginagawa ito kasi nagtitipid ng husto yung homeowner. No? So, kung lalagyan mo na siya ng insulation, no? Oo, pwedeng malesen yung hot temperature. No? Pero ang totoo, pag nandun ka na sa labas, magra-radiate pa rin yung init na yun. No? Kaya yung paligid, magiging mainit pa rin. No? So, yan yung number 1 na limitation kapag ka ang ginamit mong material ay metal. Siyempre, hindi mo magiging problema yan kapag ang ginamit mo ay kahoy o kaya ay yung fiber cement board. Number 2, kapag ang ginamit mo ay kahoy, siyempre, ang hazard ng fire hazard. Kung ang ginamit mo ay mga material na pwedeng maging fire hazard, no? Yung mga boards na hindi naman fiber cement, no? Na hindi nasusunog. Let's say, yung mga chipboard, kasi ginagamit din yan, no? Yung kahoy, plywood, merong risk. Merong risk ng fire, no? Kasi nga combustible siya, no? Flammable, no? So, yan yung number 2, no? Pero kung hindi naman kahoy ang ginamit mo, hindi naman plywood, hindi mo yan magiging problema. No? And number 3, yung mababang resale value. Siyempre, kung bibili ka ng property, gusto mo, alam no, sa usual na scenario, no, gusto mo solid. No? Siyempre, ang bibili ng mga tao, kung papipiliin sila, concrete o itong cladding, siyempre concrete yung bibilhin nila. So, malilimitahan yung resale value kung ang plano mo ay ibenta eventually yung bahay. No? So, yan naman hindi para sa lahat. No? Pero isa yan sa mga cons. Number 4, kapag, ito na yung kanina, binanggit natin kanina, strong siya, no? Kapag properly engineered. Pero, usually, nakikita ko sa social media, hindi naman talaga pinasok ng professional. Walang professional advice man lang sa structural. Kaya, delikado ito sa lindol. No? Magiging weak if not engineered properly. Na mostly, yan ang nakikita kong binibida ng mga welder sa social media. Ang tibay nito, dami ko nang nagawang ganito, dami ko nang welding na ganito. Hindi pa naman tested. No? What if dumating yung malakas na bagyo, malakas na lindol? Nakatayo pa kaya yan? Hindi ko alam. I doubt. Kasi welder lang ang dumiskarte. No? Walang engineer. No? So kung ganun ang senaryo, kabahan ka kasi weak yan. No? Sinasabi ko na malaki ang chance na magko-collapse yan, no? Kapag may malakas na earthquake at super typhoon na malakas. No? Daily pa rin yan. No? So, yan yung isa sa mga cons kung hindi siya dinesign ng isang professional. Okay? Kung walang engineer na na-involve sa structural design yan. And lastly, pang-5, yung aesthetic. No? Hindi lahat ng tao ma-attract sa mukhang yero, no? Sidings na plywood, sidings na fiber cement. No? Lalo na nga kung basta-basta lang ginawa. No? So, hindi attractive sa maraming tao. Hindi para sa lahat yung aesthetic, no? Yung itsura ng ganitong klase ng construction. No? So, yan yung 5 na pros, 5 rin na cons. Ikaw na ang mag-decide kung ano dyan ang matimbang sa'yo. No? Pero dahil nga ni-request ng maraming mga viewers natin, gumawa ako ng ganitong klase ng analysis. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat at hanggang sa susunod.
Sana patuloy kayong sumuporta dito sa channel, mag-subscribe, mag-follow sa YouTube at sa Facebook. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat. Ako po si Architect Ed. Bye!